Hi Zorem! Hi Zorem! We're here at Cebu! I can't run away. Sir Jordan. Hi! Airplane! Ito na nga, Zorem. Patungo kami ngayon ng Cebu. Kasama ko mama mo, tsaka mga ninong at ninang mo. Para magbakasyon at magpahinga. Tignan natin kung pahinga nga. Siyempre, bago yung unang araw ng biyahe. Kape-kape lang. Oh yeah. Almusal muna kami. Unang pinuntahan namin ang Sirao Garden. Ayan, photographer mode. Isang lugar na masasabi kong bulaklak ng kagandahan. Talagang mainit nun kaya nag-fruit shake muna kami. Sunod naming pinuntahan ang Temple of Leia. Grabe. And so ito daw, yung tatlong babae, si Ellen Adarna, mama niya, tsaka lola niya. Ayun daw yung tatay nila. Ito, ayan. Ayan. Si Derek Ramsey daw yung leon. Nasa dulo ba? Isang gusaling akalain mong sa Greece lang meron. Pero sa Cebu din pala. Ang ganda ng disenyo at arkitektura. Hindi mo maiiwasang mapahanga sa kahalagahan nito bilang isang alaala ng pag-ibig at pagmamahal. Uy, sir! Ano mo ba nung lolo ni at dami si yung engineer sinato? May gusto yung kanta dun, oh. Yung si Slater. Grabe ko ano. So up next, Pawis Temple naman daw. Ang susunod sa aming listahan ay ang Taoist Temple. Isang lugar na sumasalamin sa kultura at pananampalataya ng mga Intsik sa Cebu. Grabe yung katahimikan dito. Bawal kasi yung maingay. Ang sunod na pinuntahan namin ay ang La Vieille Parisienne. Isang pitik parisukat na kainan at wine bar na nagbibigay sa amin ng tunay na lasa ng Paris sa gitna ng Cebu. Hal, croissant! It's croissants. Croissants. It's croissant! Doon, oh. Dito paggabi. Sabon? Grabe naman yun. Sunod naming pinuntahan ang Pungko-Pungko sa Fuente. Isa itong kilalang tindahan ng kakanin at lutong bahay na tanyag sa Cebu. Ang kakaibang karanasan sa kainan na ito ay hindi lamang tungkol sa sarap ng pagkain, kundi pati na rin sa kakaibang pamamaraan ng pagkain. Putok-batok, ika nga.
Sunod namin pinuntahan yung Magellan's Cross. Sa mga aklat ko lang ito nakikita noon. Akala ko sobrang laki. Sakto lang pala. Hindi pa kaiwanan sa libusyon. Kung tuluyan kami sa paggamit, kung magpadayon kami sa pagtubo diha sa pag-ampo. Dumaan na din kami sa Basilica del Santo Niño. Isa ito sa napakayaman na bahagi ng kasaysayan ng Cebu na nagpapahayag ng kahalagahan ng Kristyanismo. Wala sila Kuya Kim. Bukas pa sana kami magliletsyon eh. Kaso yung asawa ko, hindi na makatiis. Ayun oh. Ayun siya oh. Oh? Naghahanap na ng lechon. Lechon! Sold out na po. Oy! But you can try that. Nakakalungkot. Ma'am, sir, like that. Bus na daw yung lechon. Kari-kari lechon. Binamba, cocktail, seafood, and also the bread. Oh. Sorry, ma'am. Pamagay ka muna sa Puro lechon eh. Yun yung pinunta natin. Boss, gusto mo ng medyo gulay-gulay? Nahanapan kami ng one half na lechon! Paalis na sana kami nun. Kaso bigla kaming hinabol ng staff. May kalahating kilo pa daw na lechon. Pang balance. Sino ba naman kami para tumanggi? Lipat kami sa loob. Inside of House of Lechon! Good evening! Good evening! Ang saya dito guys. Daming tao. Sa loob tsaka sa labas. Hindi ko lang kung kita niya yan eh. Oh. Lalaway ako. Saan mo ako? How was it? Sarap? Hindi ko na ipapaliwanag kung ano yung lasa. Kita naman sa mga mukha namin. Kanina pa siya isalita. Hindi pa na naka-play. Ulit. Pasok ulit doon. We're in Moalboal. Yes, Moalboal. Sa sumunod na araw, ang unang destinasyon namin ay ang Moalboal. Isang bayan na matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng lalawigan ng Cebu. Doon naranasan namin ng kakaibang paglalakbay sa ilalim ng dagat habang sinusubaybayan yung libo-libong sardinas na umaagos sa karagatan.
Hindi nagpatalo sa mga sardinas ng mga ninong at ninang mo. Tingnan mo nga naman. Siyempre, hindi rin kami papatalo ng mama mo. Nagkaroon din kami ng pagkakataon masilayan ng kagandahan ng mga pawikan sa kanilang natural na tahanan. Isang kakaibang pakiramdam talaga na mapalapit sa kalikasan. Nang matapos kami maglalalangoy sa Mualbual, Ano ba siguro umayo yan? naman kami papunta sa Badian Ulo ng ano ba? para mag-canyoneering. Isang sikat na aktibidad sa lugar. Wala kaming kaalam-alam kung ano ang aasahan. Bakit kailangan naka-helmet? Bakit kailangan may life vest? Ang tanging alam lang namin ay mag-iilog kami. Sabi nila para makatipid ka ng lakad, mag-zipline ka. Siyempre, nagpauto naman kami ng mama mo. Ay, sorry. Ay, Dora. We're here at Cebu! Sapato ka. Na kuya, nagulat ako. CCTV, puti. Wala pa man kami sa mismong ilog. Ay, ramdam ko na yung pagod. Wala sa magdamagang pag-upo sa trabaho araw-araw. Bigla ba na magsasabak sa ganitong aktibidad? Ewan ko ba? Sa mga sandaling iyon, ang tanging nasa isip ko ay bakit ko ba ito ginagawa? Nang makarating kami sa unang tatalunan, isang ibang antas ng kaba at excitement ang nararamdaman ko. Bigla ako naalala na matagal ko na palang pangarap na maranasan to. Parang gustong tumiklop ng tuhod ko sa sobrang kaba. 1, 2, 3, mayat! Ayun! Galing! Eto na nga, parang gusto kong umurong. Pero nandito na ako eh. Kaya naman, May 4 pa daw. Mayanim pa, mayanim. One step jump lang, ma'am. Oh, ganyan, ma'am. Ditso ka na, ma'am. Ditso. Let's go! iba din yung kaba ko para sa mama mo nung siya na yung tatalon. Oh, next. Unang beses din kasi niyang gagawin to. Kaya hindi maiwasan na mag-alala at nervyusin. Go! Yay! Grabe, nakaka-proud yung mama mo nun, Soren. Feeling butterfly. At syempre, hindi papahuli yung mga ninong at ninang mo.
After nung unang talon na yun, parang hinahanap-hanap na namin. Excited na kami sa susunod ng mga talon. Higa lang. Mahabang lakad na naman papunta sa susunod na gagawin. Mahigit 3.5 kilometro para tong buong canyoneering. Kaya naman sa mga sandaling to, kung wala pa kami sa kalahati. Pero yung balakang ko parang gusto na mahati. Sakit na sa giliran mo. Buti na lang malamig yung tubig. Kahit papano'y naiibsa ng sakit ng katawan. Aliw na aliw din kami sa mga panggugulat ng mga tour guide. Paano nakakalimutan namin wala pa kami sa kalahati.
susunod na talon, tila doble ang taas kumpara sa unang talon na aming pinagdaanan. Mas delikado ito dahil hindi pwedeng magkamali. Hindi pwedeng sumobra, hindi pwedeng magkulang. Medyo maskip yung lugar kung saan kami babagsak. Kaya naman bahala na si Batman. At tumupi na nga yung tuhod ng mama mo. Pero wala kaming ibang choice. Yan lamang yung daan. Namumutla. Tumupi na din ako. Sa wakas, narating na rin namin yung huling talon. May 4 na pong talampakan ng taas. Pero parang naubos na ata yung kaba namin. Kaya naman,
kami sa Kawasan Falls. Dati din daw itong tinatranan. Higit 50 talampakan ng taas. Pero pinagbawal simula nung maapektuhan ng bagyo. Dito! Yun! Dito! Ayun! Ala! Katulad ng isang magandang pelikula, mayroon ding wakas ang aming paglalakbay sa Badian. Kung sakit lang ng katawan yung pag-uusapan, mas marami yung alaala at karanasan na hindi matutumbasan. Yeah, we're here at Car City. We're going to buy some pasalubongs. And I cannot walk properly because of canyoneering. Hi. Thank you so much. Look at the lechon. Ayun, 800 per kilo. Oh, kamusta kayong dalawa? Mamahala pa siya. Kaya parang dinidiri ka sa akin. Samantala ito yung nag-recruit sa amin. Inaaway mo ako kanina. Diba? Ikaw nag-recruit sa amin 2009, tapos ganyan ka. Inaaway ako nito kanina. So lahat ng pagkakamali ko binabalik niya sa akin. Ay, Kaya tahimik na lang ako simula ngayon. grabe. Yung karakter mo sa BJ, iba, no? Pag may BJ, iba ka. So yun, sorry, yung mama mo, hindi ako inaantay. Sakit-sakit na nga ng aking hita. Hindi ako inaantay niyan. Ayun siya, sa malayo. Ito yung huling araw namin sa Cebu. Kaya naman pinuntahan namin yung isla ng Bantayan. Piniprito ka? Gusto sana mag-silence pero okay na. Sige na, pagbigyan na natin. Hindi mo Pangarap niya yun eh. Bigyan natin, pangarap niya yun eh. Oo, sige na. Ang una naming gala ay sa Umadjeka Mangrove Garden. Wala nang mga talon-talon dito kaya medyo nakakapagpahinga yung utak at katawan namin. Saba! Gagawin mo. Dito. Ay, oo nga na. Sunod naman ang Sandira Beach. Ito ay isang magandang dalampasigan na puno ng puting buhangin, malinaw na tubig dagat at magandang tanawin. Isang lugar kung saan maaari kang magpahinga, mag-relax, saktong pakonsuelo sa mga ginawa namin sa Badian. Sobrang IG worthy din dito kaya naman Ito pa. dito na rin kami inabutan ng gutom. Kaya naman nag-seafood mukbang muna kami. Hi guys, we're here at Kota Beach. So, natatay kami ni Carlo.
kotang-kota na. At kotang-kota na kami today. Yung asawa ko, iika-ika dahil may rashes sa singit. Ay, maganda. So, ay, ang ganda. Dito na natatapos yung araw namin sa Bantayan. Pati na rin yung pananatili namin sa Cebu. Wow. Gusto mo? Stand up. Stand up. Ay, Hindi pa added. Handa na kami sa Bohol bukas. Sa